Hindi pa nga yun. Bago pa ako nagmakaawa sa'yo, sinakal mo muna. Oo nga, tama. Kasi pera ko. Pero may utang mo. Give me what you owe me. Give me my money. Hey everyone! Welcome to another episode of Heaven and Earth Podcast. It's your boy, Red A.K. Blue. Hi, Enam yan. So in this episode, anong pag-uusapan natin? So we will talk about the parables of the Kingdom of God. Kasi madaming, so we're on the topic of the Kingdom of God, diba? At kung paano natin hihimay-himayin yung mga lessons ni Jesus about the Kingdom of God, kung paano niya ipinaliwanag. So today, we're gonna discuss yung mga parables na. Bakit parables na ikinikwento? Itong mga bagay tungkol sa Kingdom of God. At paano mas maintindihan natin yung mga parables na yun. At yun, yung mga benefits matututunan natin doon sa mga parables na yun. Okay. At kung nagustuhan niyo yung podcast, don't forget to like, share, and subscribe. And by the way, disclaimer lang, we are not claiming to be experts or we are not Bible scholars. We're just your fellow seekers of the Kingdom of God. So we hope you enjoy. So napag-aralan na natin, again, yung Kingdom of God, which is si Jesus nire-introduce niya sa atin yung identity natin as the image of God. Image of God, yes. That's His good news. Okay, tapos pinag-aralan na din natin ano yung unang step para makapasok ka or ma-experience mo yung Kingdom of God. Okay. Tapos, syempre, ang dami rin niyang lessons na iniwan sa atin sa pamamagitan ng mga parables na sinasabi niya, the Kingdom of God is like this, di ba? Or like that. Pag-aralan natin kung yun nga, ano yung mga matututunan natin dun sa mga parables na yun. At yung una kong question, ano muna ibig sabihin ng parable? So, yung parable, para siyang metaphoric analogy. Ito yung definition niya sa English. A parable is a simple story used to illustrate a moral or spiritual lesson. So, meron ka talagang matututunan na may moral, yeah. Okay. May moral dun sa story or spiritual truth. Hindi lang siya basta kwentong barbero, ganyan. Yeah, yeah. Okay. Hindi siya fable. Kasi yung fable, yung mga hayop. Animals, yes. So, yan. So, bakit parables ang ginagamit niya? Bakit? Kasi pwede naman yung, let's say, diretsuhin niya na, kunwari, sabihin ko na lang sa'yo na ito yung gusto kong iparating. Pero bakit parables pa yung ginagamit ni Jesus? Kasi, so actually, dalawa yun eh. Dalawa yung dahilan ni Jesus. Bakit parables yung ibang way ng pagtuturo niya. Okay. First one, it's actually to filter yung mga listeners na. Okay. Kasi may mga listeners siya na tinetest lang siya or tinitignan, curious sa kanya. Tinitignan ano kayang tinuturo nito. Yes. At saka yung mga teachers of the law, Pharisees, di ba? Lagi siyang yung leaders ng mga temple. Ang mga tipong parang critics lang. Yun, yung mga critics. Lagi siyang tinitingnan, inaantay na magkamali siya. Yun. Para mahuli siya. Diba, laging gano'n yung sinasabi sa gospel. So, para masala yung mga listeners niya, para yung mga totoong nakikinig sa kanya, naniniwala sa kanya, ay maintindihan kung ano yung sinasabi niya, yung pagpapaliwanag niya. At para naman yung iba, na hindi talaga naniniwala sa kanya, ay lalong ma-confuse. Mas lalong ma-confuse. At lalong maguluhan. So, para talaga ito dun sa mga totoong tagasunod niya. Totoong naniniwala sa mga sinasabi niya. Tama. Para mas madali nilang maunawaan. Yes. Tapos yun nga, para naman malito palalo yung mga nagkikriticize sa kanya. Ma-hide yung message kahit papano. Kasi yun nga, dahil nagsisimula pa lang siya na ituro sa kanila yung kingdom at kailangan, may time, may time frame siya na kailangang magawa niya muna yung mga, maituro niya kung ano yung dapat niyang ituro, magawa niya yung mga dapat niyang magawa bago siya bumalik. Yeah. Bumalik sa Ama. Okay? So, yung parable, yung way niya para i-conceal yung messages na makakapagligtas sa kanya at sa mga nakikinig sa kanya dahil hindi pa ready, hindi pa time. Tapos, if you can remember, sa Gospels, I think sa John na part, sinabi niya na, now you're speaking to us clearly, sabi nila kay Jesus. Kasi nga, He used to speak to them through parables. Kasi para nga itago yung ano. Tapos after naman ng pagtuturo niya in public,
inire-reveal niya din. Sinasabi niya rin. Sa mga disciples niya. Kasi nagtatanong din yung disciples, Teacher, explain this to us. Sabi niya gano'n. Nililinaw niya rin Nililinaw niya din. Tapos minsan nga sinasabi pa niya, hindi nyo ba naiintindihan kung ano ibig ko sabihin? Paano nyo pa maiintindihan yung ibang bagay? So, sinasabi sa kanila ni Jesus na gano'n. Okay. Alright. Question number 2. Okay. So tayo, dahil nag-aaral din tayo, no? Mga disipulo, tagasunod na ni Jesus, dahil gusto nga natin ma-experience at pumasok dun sa Kingdom of God, paano natin siya mas madaling mauunawaan ngayon sa panahon natin? Usually, di ba, mahirap talagang maintindihan yung mga parables. Kaya nga naalala ko, may mga nakakausap ako before, sinasabi nila na ayaw nila magbasa ng Bible or parang sobra silang nade-discourage magbasa ng Bible kasi parang ang hirap naman intindihin yan. Wala naman ako maintindihan. Wala akong maintindihan. Tapos yung iba sinasabi na parang, hindi mo naman, kumbaga hindi ka naman totally aral dyan. Yung iba nga, napakahaba ng panahon, inaaral nila yung Bible, tapos hindi naman talaga nila naiintindihan. Kasi, eto tanda-tanda ako sinasabi, sobrang lalim niyan na hindi talaga naiintindihan ng tao. So parang, kino-close na nila agad yung door nila na sa pagbabasa ng Bible just because hindi nila naintindihan first hand. Una kasing bagay na kailangan nating tandaan, by reading the Bible, kailangan natin buksan una yung isip natin. Okay. Buksan natin yung isip natin sa mga bagong katuruan na mababasa natin dyan. At mag-pray tayo. Una sa lahat, na i-reveal sa atin ni Lord at buksan niya yung isip, puso at pandinig natin. All senses. All senses sa pag-unawa ng Bible. Una sa lahat, kung hindi naman natin maintindihan, it's okay. Wala namang pumipilit o maintindihan. Basta tuloy lang tayo ng tuloy na magbasa. Yun yung unang pwede nating gawin to start understanding yung mga parables na yan or yung Bible mismo. Pangalawa, dahil ngayon, nalalaman na natin na ang main message talaga ni Jesus is the kingdom of God at kung paano tayo ibinabalik niya to be the true image of God dahil we are new creation. Yes. Right? So, yung identity natin bilang the image of God na ang mission natin or ang purpose natin is to love the Creator and to love the creation. Okay? To love others. So, babasahin natin yung mga parables, babasahin natin yung Bible through the lens of love. Through the lens of love. Doon natin siya iintindihin. Ganon natin siya titingnan. Okay. As the image of God. So, isipin natin muna, bago tayo magbasa, isipin natin, ano ba ibig sabihin dito ni Jesus? Okay. Paano ko siya uumpisahang intindihin? So, umpisahan natin na, ba't siya bumaba? Kasi, inintroduce niya ulit yung kingdom of God. So, ano yung gusto niya dun sa kingdom na yon? Gusto niya ng love sa kingdom na yon. So, dito sa babasahin ko, hahanapan ko to ng angulo ng love. So, lagi mong tingnan sa agenda na parang sinasabi ni Jesus, everything out of love. Out of love. Kasi yun ang agenda ng kingdom of God. Yes. Is love. Is love. Okay. Laging patungkol dun. Okay. So dun sa lente ng pag-ibig, sa lente ng love, dun natin babasahin yung Bible. Actually, hindi lang dito magkakaroon tayo ng kakaibang mindset kapag dun natin binasa, especially ang New Testament, sa lente ng love. Okay. Hindi ka magkakaroon ng pagiging judgmental na mindset unang-una pa lang. Okay. Oo. Sa patuloy natin pag-aaral ng Kingdom of God. Okay, so ang dami nga natin natututunan ng mga morals, lessons. May mga story or ang daming story na parang pinapalago ka niya in your belief at saka faith. Yes. Kay Christ. Maraming stories na parang yun ang gusto niyang i-develop sa'yo. Yung faith mo. Tsaka yung talagang paniniwala mo nga sa kanya. Gaano kahalaga to sa Christian life or sa journey mo sa pag-discover ng Kingdom of God? Kingdom of God. Gaano kahalaga yung belief and faith? Belief and faith, okay. Matatagpuan natin lagi sa parable yung, tama ka, yung tungkol sa pananampalataya and yung growth, yung paglago natin. Bago ko sagutin yung about belief and faith, kasi madaming story or madaming parable na sinabi si Jesus about sa pagtatanim. Yeah, yun nga. Yung parable of the sower, parable of the weeds, parable of the seed, parable of the mustard seed. Yes. Parable of the yeast. Usually, iisa
yung tinutukoy niya doon na the kingdom of God is like this. Sabi niya gano'n, nagtatanim yung sower, tapos lumalaki yung itinanim. Yes. Tapos nung lumaki yung itinanim, yung iba nagkakabunga, yung iba walang bunga, yung iba hinarvest, katulad nung parable of the seed. Diba? Hinarvest siya. Mamaya, didiscuss pa natin. Katulad nung yung parable of the mustard seed naman, lumago siya. Naging malaking puno. Tapos, madaming mga birds na sumilong sa kanya. Yung parable of the sower naman, yung pinakahuli sa matabang lupa na itanim, yung seed, namunga din, 30, 60, 100. Yeah. Right? Parable of the yeast, the kingdom of heaven is like a yeast. So, para siyang pampaalsa? Para siyang pampaalsa. Paalsa. So, yung kingdom of God, kapag naka-enter ka na doon, o nasa iyo ang kingdom of God, mapapaalsa ka niya. May growth. So, may growth. Okay. So, ang intention o ang purpose ng kingdom of God is for you to grow. No, for us to grow. Paano ba yung grow na yun? For us to grow first in faith. Napakaraming example ni Jesus na humahanga siya. Yeah. Humahanga siya sa mga tao na may malaking pananampalataya. Oo, naalala ko yan. May isang story yung centurion. Oo, yung centurion, yung Syrophoenician woman. Isa pa yan. At saka usually, basahin nyo to trivia to. Hanapin nyo. Kadalasan na sinasabihan niya, oh, you have a great faith. Oh, I've never found great faith in Jerusalem. Like that. Ganun, diba? Sinasabi niya lagi. At mostly, sinasabi niya yun sa mga Gentiles. Oo nga. Kasi, usually yung mga Jews, lagi silang may duda. No? Or lagi reject yung... Lagi may doubt sila, ganyan. Kaya nga, mismo mga disciples niya, sinasabihan niya na, why do you lack faith? Or sinasabi, how little is your faith? Sinasabi niya ganyan. Ba't hanggang ngayon di pa rin kayo naniniwala? Para mga ganon. So, napaka-importante kay Jesus ng pananampalataya. At sinasabi din naman sa Hebrews na without faith, it is impossible to please God. So, faith is the key. Talagang yun ang susi. Yung belief natin kay Jesus. Yung core nga natin bilang Kristiyano For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. So, kung sino yung maniniwala sa Kanya at mananampalataya, kasi actually, yung word na believe dito, it's a Greek word, pistuon, which means to place confidence in, of the thing believed, or to credit, to have confidence to. Confidence. To have confidence to. So, trust. Okay. Diba? If I have confidence in you, I trust you. Yes. Right? So, isa lang ibig sabihin nun, having faith in Jesus. Okay. So mabilis lang dun sa confidence. I have confidence in you na kaya mo tong gawin. Yeah. Parang gano'n. So, faith basically is an equation. Okay. It is belief plus trust. Na magkasama. Hindi lang siya basta paniniwala. Kasi belief, paniniwala, right? Trust is pagtitiwala. So, yung faith, yung pananampalataya, it is both. Naniniwala ako sa'yo at nagtitiwala ako sa'yo. So, because I believe you, I trust you. Because I trust you, I believe you. Okay. So, strong belief, matinding paniniwala, at matinding pagtitiwala. Yes. That's faith. That's faith. Okay. So let's say, gamitin natin yung confidence kanina kay Jesus. Meron akong confidence kay Jesus na kaya niyang i-transform ang buhay ko. Parang gano'n. Oo. Yes. May confidence ako sa Kanya, may matiwala ako sa Kanya, at alam kong kaya niya na mag-transform ng buhay ng tao. Or kaya niya akong i-save. Kaya niya akong pagilingin ng mga ganung bagay. Okay. So, ganun siya. Oo. So, may pananampalataya ako. So, pag ginamit ko naman yung pananampalataya na or yung faith na, I have faith in Christ na kaya niya akong i-heal. Kasi nga, meron akong strong belief and strong trust. Confidence in Him na kaya niyang gawin itong mga bagay na to para sa akin. Okay, ganun. So, that's the definition. Okay. Belief and faith. So, kaya nga mahalaga. Kasi kumbaga, kung talagang andun yung tiwala mo sa Kanya at pananampalataya mo sa Kanya, yung confidence mo sa tinuturo niya sa'yo, naniniwala ka na tama at makakabuti para sa'yo. Yes. Tapos, eto pa matindi. Kasi habang natututo tayo sa mga tinuturo ni Jesus, mas lalong lumalaki yung pananampalataya niya. Yun tama. Totoo. Yun yung effect niya. Yun yung growth niya. Kaya may example din si Jesus, di ba? Sabi niya, kahit yung faith mo, kasing liit lang ng mustard seed. Paborito niya yung mustard seed eh. Actually, yung mustard seed na yun, ni-research ko siya. So, sa Greek,
Sinapeos ang Greek niya na Greek ginamit. name. Oo. Pero, sa panahon natin ngayon, yung puno na to, yung Salvadora persica, Okay. isa siyang puno na mustard tree ang tawag. Puno talaga, hindi siya plant. Okay. Mustard tree ang tawag. So, iba siya dun sa iniisip nating na mustasa. okay. Hindi. Tapos, itong puno na to ay native sa Middle East, Africa, and India. Okay. So, dun sa Middle East na part. Sa lugar nila. Sa lugar talaga nila. Tapos, ginagamit yung mga ibang branches niya, pang toothbrush, ang tawag, miswak. Oo, yan yung makikita mong mga ano. Kasi kahit sa Italy, may nakikita kami, yung, nagtitinda sila ng mga kung ano-ano. Tapos lagi silang may chinuchu na branch. Okay. Sabi ko, ano kaya yun? Ito pala, miswak. Okay. So, toothbrush siya talaga. Ginagamit siya paninis ng ngipin. Paninis ng ngipin nila. Okay. Yun. So, lumalaki talaga siya. Ay, malalagay ako ng itsura ng puno dyan. Trivia yan, guys. Trivia. Ayan. So, Kung tanatamad kayo mag-research, ayan na. So, nagiging puno talaga siya. Okay. So, eto nga, ang hilig niyang magsabi na, kasi napakaliit ng seed niya. Ng buto. Oo, ayan, papakita ko din dyan yung buto. Napakaliit ng buto niya, tapos lumalaki siya ng ganong kalaki. Okay. Yun yung sinasabi kaya ni napaka-perfect na example niya. Yes, kaya sinabi niya na kahit ganito kaliit yung pananampalataya mo, kaya mong mag-move ng mountains. Mag-move ng mountains. 'Di ba? Kasi lumalaki nga. Kasi nag-i-start ka ng maniwala at manampalataya eh. Oo. So, syempre, wala naman nag-stimula ng ganun kalaki nga kagad. So, parang ginagawa rin ni Jesus is that unti-unti tayong tinataniman, unti-unti tayong tinuturuan. Pinapalago. Kasi wala rin namang lesson na kung saan pagka-introduce mo, alam mo na kagad. Or parang lumago ka na kagad. Kailangan mo minsan may mga binabasa ako, kailangan 10 beses ko ulit-ulitin kasi para mas maintindihan ko. Kasi minsan talaga may mga binabasa ko, sobrang talino nung nagsulat, no? Ang hirap intindihin. C.S. Lewis. C.S. Lewis, So, 'di ba? Tama. Tapos iba pa yung lengguwahe nung panahon nila. So, ang hirap talagang intindihin ng mga sinasabi niya minsan. Tapos sa Bible. Lalo na yan. Ancient. Yung nakasulat dyan. So, paano mo intindihin? Ibang kultura, ibang panahon, ibang lengguwahe. So, kailangan ulit-ulitin mo talaga siyang basahin. Hindi pwedeng once is enough. No. So, pwede nating sabihin na isa rin sa mga pinaparating ni Jesus dito sa mustard seed na yun is that magsimula ka sa maliit. Kasi doon naman nagsisimula ang lahat. Na parang kung tutusin, ganoon din yung ginawa niya sa mga disciples at apostles niya. Dinahandahan niya yung turo. Tama. Parang may time na ini-spoon feed niya, di ba? Parang gano'n. May time na sinesend niya na. O sige na, mabuhay na kayo sa inyo. Magpagaling na kayo, magpalayas kayo ng demonyo. Tama. Tapos i-spread niyo yung kingdom of God. Spread niyo yung kingdom of God. Kasi tutusin, hindi na sinasabi niya. Yun sinabi niya. Namimiss lang natin madalas pero sinasabi niya, spread the kingdom of God. Proclaim the kingdom of God. Diba? Heal the sick. And proclaim the kingdom of God. Okay. Alright. So, ito yung part na yun Sabi niya, he told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree so that the birds come and perch in its branches. Yeah. Sumisilong. At nakikinabang na rin sa mga bunga nitong mustard seed na to. Ganon. So, application yan sa tao, paano? Nagsisimula si Jesus sa maliit. Tapos, lumalaki yun. Ang purpose talaga is lumaki. Ang purpose is lumago, is mag-grow, mag-mature, para kapag nag-mature ka na, tulad nitong puno na to, when you come to full maturity, magagawa mo na yung purpose mo. Okay. Ang purpose talaga ng puno is silungan siya ng mga ibon, magkaroon ng lilim, magkaroon ng mga bunga ulit siya, at makinabang sa bunga niya. Okay. So, kapareho ng tao. Kapag ang tao lumago sa pananampalataya, nag-grow sa kingdom of God, so madami na din tao na makikinabang dun sa faith ng tao na yun. Pwede na siyang silungan, takbuhan, hinga ng tulong, mag-advise ng godly wisdom, spiritual things, and then siya yung isa sa mga katulong na magpapalawak ng kingdom of God. So, everything is for growth. Everything is for growth, yeah. Naalala ko tuloy, nung pinag-usapan natin nung nagsisimula pa lang tayo sa Kingdom of God, di ba? Nabanggit mo na napakahalaga din sa atin na lumago. Ang sabi ni God sa atin niya, di ba? Pagyamanin niyo yung mga yan. Di ba? So,
kasama tayo dun sa mga pagyamanin niya na yun kasi gusto niya na habang nandito rin niya tayo, lumago tayo. Maging fruitful. Maging fruitful pala yun. Maging fruitful. So, perfect nga talaga na sinasabi ni Jesus na nire-reintroduce ko sa inyo yung image of God. Kasi ang gusto ni Jesus sa inyo na bilang image of God, mag-grow kayo. Magmunga. Mag-grow, mag-multiply. Mag-multiply at parang pagyamanin kayo. Hindi lang basta yung mga plants, yung animals, yung buong creation niya. Kahit yung tao, yun nga, kung ikaw yung garden ko, kailangan mamunga ka. Yes. Tulungan kitang mamunga. Alagaan kitang mamunga. Para magawa mo din yung purpose mo. Makatulong ka din sa ibang tao. Matulungan mo din silang mamunga. Wow. Diba? Yes. Napakaganda kasi talagang iisa yung message ni Lord. Kung paano niya inilagay yung tao sa Garden of Eden, sabi niya, pangalagaan nyo yan. Pag-multiplyin nyo yan. Be fruitful and multiply. Kaya nga, nung dumating si Jesus, isa yan sa mga unang-unang parable na kwento niya, yung parable of the sower. Okay. Yung sinabi niya na itanim yung maliit na buto na yon sa matabang lupa. Tapos nung dumating yung time, namunga yun. 30, 60, 100 na bunga. Parang kung paano yung mga puno na iba-ibang klase, iba-ibang bilang din yung bunga nun, ganun din naman ang tao. Yes. So iba yung bunga mo, iba yung bunga ko, pero we both benefit from each other's fruits. Diba? It's either yung fruit sa works, yung fruit sa kung ano man yung bunga na meron ka, na good fruit, diba? Kuwari may taong magaling sa faith, may taong magaling sa merong prayers. generous. Yan yung mga spiritual gifts Yeah. na binabanggit ni Apostol Pablo, right? Kung ano yung mga gifts natin bilang tao. Iba-iba kasi yung skills natin, iba-iba yung characters natin. So we produce different fruits. Pero dapat dun sa mga bunga na yun, may nakikinabang sa atin. Very important na makatulong tayo ng ganong klase dun sa Kingdom of God. Okay. So sa pamamaraan na yun, tayo nakakatulong at nagagamit sa Kingdom of God. Exactly. Yes. So hindi talaga tayo parang tipong piliting kita na hindi. Na gawin mo to, gawin mo yan. Kailangan talaga maunawaan mo muna yung pundasyon. Kung bakit ka nga nandito. Kasi pag naunawaan mo na yun, madali na sa'yo. Kasi matatanggap mo na, nandito pala ako para At saka hindi siya sapilitan. Hindi ka mapipilitan. Kasi, tandaan natin, ang hinog sa pilit ay mapakla at maasim. So, hindi ka makakapag-produce ng magandang bunga kung pilit ka. Kailangan mag-mature ka talaga sa panahon. O sabihin na natin, meron talagang magagaling. Sabihin na natin, 1 year lang, ang galing na magaling na yung pananampalataya kung talagang maya siya, alam mo yun, nagsisik talaga. Pero dumadaan ng time. May proseso talaga. Tapos, yung mga puno din na yun, naalala mo yung yung isang pinrich mo din yun, I think. Yung sabi mo dun sa isang lugar na biosphere. May puno doon. Biosphere to yata or something. Na hindi siya dinadaanan ng bagyo, ng unos, ng hangin, whatever. Hindi siya kasing tibay ng mga puno na nakaranas ng bagyo, unos, lindol. Ibig sabihin, as time goes by, habang dumadaan ka dun sa unos ng buhay na yun, napapatibay ka nun. Yung mga unos na yun kasama sa pagpapalago sa'yo. Okay. Kasi hindi ka titibay, hindi ka magpe-persevere. Okay. Hindi ka lalaban, bigla ka na lang bibigay. Maabilis kang bibigay kapag hindi ka nag-mature sa madaming adversity, sa pagsubok, yun, ganyan. Okay, so to use faith, dyan sa senaryo na yan, parang pwede nating sabihin, I have strong confidence, I have strong faith in Jesus na kaya niya akong alisin sa sitwasyon na to. Na kahit ano yung danasin ko. Kahit ano yung danasin ko, alam kong kakayanin ko kasi nandyan siya. Kasi naalagaan niya tayo. Kasi naalagaan niya. So, ganun. Because our King, ulitin natin, He's not reigning over us like a dictator. Yung reigning na explanation talaga ng Kingdom of God is pag-aaruga at pag-aalaga sa atin. Because the King cares for us. Ganun niya tayo pamahalaan. Inaalagaan niya tayo. We can have confidence na hindi niya tayo papabayaan. Yun. Ngayon, mas nag-make sense yan. Kasi before, parang iisipin mo, parang niya sasabihin, hindi ko kayo pababayaan. Hinahayaan mo nga na danasin namin. Kasi kailangan natin tumibay. Yes, exactly. Yeah. Okay. Wow.
Okay. Tapos isa pa to, kasi i-discuss natin to dahil isa to sa mga bagay na kung tutusin, napakahirap gawin. Pero kapag tinignan mo yung sa light nga ng pag-ibig, unti-unti mo na siyang natututunan, mapag-aaralan, at saka magagawa. No? Tungkol to sa pagpapatawad. Yan. Yeah. Kasi sabi dito sa Matthew 18, verse 23, sabi niya, "Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants." So, yung istorya ng unmerciful servant. Unmerciful servant, yes. So, to continue, as he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. At this, the servant fell on his knees before him. "Be patient with me," he begged, "and I will pay back everything." The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. But when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins. He grabbed him and began to choke him, sinakal. "Pay back what you owe me," he demanded. At saka isa pang makikita mo diferensya dito. Doon pa lang yung hindi lang yung 100 na number, pero yung value na yung isa gold, yung isa silver. Right? Alam natin na sobrang konti. Mas mabigat yung yung gold na value kumbaga kung tutusin. Okay. His fellow servant fell to his knees and begged him, "Be patient with me and I will pay it back." So kagaya lang itong ginawa niya sa hari. Okay. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. Paano makapagbayad din lalo yun? Nasa kulungan. When the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their master everything that had happened. Then the master called the servant in. "You wicked servant," he said, "I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you?" In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. From your heart. Galing sa puso. So yung storya nga, let's say ako yung una, may utang ko sa hari ng 10,000, 10,000, di ba? Tapos, dahil hindi ko mabayaran doon sa hari, siya yung hari, kunwari, ikaw, hindi kita mabayaran ng 10,000, sorry na, patawad, bigyan niyo ako ng time para babayaran kita. Oo. So, sabi ni hari, sige, cancel na natin yung debt mo. Oo, wala na siyang utang. Pero ako, bilang servant, ikaw naman, nakapwa ko servant din. Nakasalubong kita. Kasi utang mo sa akin. Ayun. Tapos nagmakaawa ako sa'yo. Bigyan mo ako ng panahon, babayaran kita. Hindi pa nga yun. Bago pa ako nagmakaawa sa'yo, sinakal mo muna. Oo, nga tama. Kasi pera ko. Pero may utang mo. Give me what you owe me. Give me my money. Give me my money. Okay. So yun nga, sinakal kita, tapos siningil kita, tapos pinatapon kita sa kulungan. Tapos nagmakaawa muna ako. Oo, nagmakaawa ka muna. Oo. Tapos hindi ka naawa. Oo. Hindi kita pinatawad dun sa utang mo sa akin. Pinakulong mo pa. Pinakulong pa kita. Oo. Tapos take note, yung utang mo 10,000 na pinatawad, right? Yung utang ko sa'yo, isang kusing. That's the difference. Yung laki ng utang mo sa hari, tapos yung laki ng utang ko sa'yo na isang kusing, dun mo pa ako hindi mapatawad. Yeah. Tapos pinakulong mo ko. At saka isa pa rin, pwede mong tignan doon is like, yung hari nagpatawad. Yeah. Na iba yung level naming dalawa. Siya hari siya. Siya hari siya, ako servant. Pareho tayong servant. Pareho tayong servant. So kung tutusin, pantay lang tayo. Pantay tayo. Yung hari, binigyan ako ng ganong klase ng awa. At na may authority siya sa'yo. Yeah, na may authority siya sa akin. Na ako, wala akong authority sa'yo kung tutusin. Kasi pareho lang tayong servant. Pero dahil lang nagkaroon ka ng utang sa akin, kaya nagkaroon ng karapatan na ipakulong ka. Di ba? Pero basically, parehas lang tayo. Dalawa. So, parang ang dating, sino ako para, yun nga, hindi ka patawarin kung yung hari, pinatawad. Yes. Pinatawad ako. And this is isa sa mga bagay na talagang kung tutusin, napaka-hirap gawin. Kasi, let's say, talagang nasaktan ka, niloko ka.
isa to sa mga matututunan natin or isa to sa mga pwede nating i-apply sa buhay natin while sa paglago natin, sa pagkakaunawa natin ng Kingdom of God, ganon? Oo. Alam mo bakit? Kasi habang nag-aaral tayo ng Kingdom of God, habang nakikilala natin unti-unti si Jesus, habang di-discover natin yung awa at habag niya, kung paano naawa yung hari, dun sa ganun kalaki yung utang, nung nanghingi ng awa yung tao. So, ini-expect niya din na ganun yung gawin natin sa isa't isa. Halimbawa, nanghingi ako ng patawad sa'yo, the king expects you to forgive me. And take note from your heart. Hindi pwede, sige, okay na. Tapos, wala na lang. Diba? From your heart. Totoong nagpatawad ka, inirelease mo yung forgiveness na yun. Kung ano man damage na nagawa, kailangan ma-release yun. Okay? And then live your life, and I will live my life. Kasi, ang ginawa ni Jesus is more than dun sa kaya nating gawin. Yung pagpapatawad niya sa atin is more than dun sa pagpapatawad natin sa mga sin na nagawa ng kapwa natin sa atin. Sa atin, Ito nga makikita natin yan na babalik tayo siyempre sa story ni Jesus, no? Nung time na hinuli na siya, alam natin base sa gospel na ito yung heartbreak ng story. Yung dinuduraan siya. Tapos pinupukpok siya. Tapos sinuuntan siya ng crown of thorns, pinukpok sa kanya. Tapos nung nakapako na siya sa cross, ano sabi niya? Father, forgive them. For they do not know what they're doing. Ganun pa rin yung tingin niya sa mga tao na wala silang isip. Patawarin mo na lang sila, Ama. Hindi nila naiintindihan yung ginagawa nila. Ganun kalaki yung understanding ni Jesus sa atin. Ganun kalaki yung utang. Imaginein mo ikaw, almost patayin ka sa bugbog, sa latigo, tsaka sa lahat. Tapos sasabihin mo, patawarin mo sila, Ama. Inilalapit mo pa sila na ganun, na parang wala lang nangyari. Mas grabe ba yung nararanasan natin sa kapwa para hindi tayo magpatawad? Yun yung sinasabi na klase ng forgiveness na yung laki ng utang natin sa Diyos kaysa yung utang natin sa isa't isa. Okay. So yun yung parang comparison nun. Exactly. Kaya silver and gold. Yung utang natin sa Diyos, gold. Yung utang natin sa isa't isa, sangkusing. Sangkusing. Kung tutuusin, comparing sa laki ng utang natin sa Diyos. And yet, napatawad niya tayo. Kaya wala siyang ibang ina-expect sa atin, kundi magpatawaran. So, yun yung isa sa mga bunga ng understanding ng Kingdom of God. Unless we understand that the King can forgive us, dun sa kingdom niya. Imagine kingdom niya to. Yes. Kingdom niya yan. Nilapastangan siya. Pinatawad niya. Tapos tayo na nasa kingdom niya, hindi natin gagawin the same thing. So, there's an expectation that we forgive each other. Hindi naman yun, parang yung pananakot na, pag hindi ka nagpatawad, di ka din papatawarin. There's a space to learn. Meron tayong time frame para matutunan yung mga bagay na yan. Again, habang nag-aaral tayo, nasa process tayo, natututunan natin yung mga ganong bagay. Right? At yun yung isa sa mga mabe-benefit sa atin ng mga ibon na lalapit sa mga branches natin while we mature. So, natututo na tayong mag-forgive, natututo tayong magbigay, natututo tayong magmahal, and many other things. Kasi kanina nga nung inaaral natin kung paano mas madaling maunawaan yung Kingdom of God, tignan natin sa lens ng love. Ng love. Diba? So, ganun din dito sa story na to. Exactly. Sa lens ng love. Sa lens ng love. Kasi naalala ko, tinanong ni Peter si Jesus dito, diba? Yes. Doon nang galing yung story. Doon nang galing yung story. Sa 21. So, sa 21 sabi, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sin against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Or meron pang iba dito na parang 70 times 7 times. Sa ibang version, 70 times 7. Whatever that is, kahit i-multiply mo man yan, wala naman nagbibilang ng pagpapatawad. Parang, nakapito ka na, tapos na tayo. No, kasi sa kanila, sa panahon nila, yung 7, ibig sabihin nun, perfection or perfect number. Or completion. Complete, yes. Pag 7 beses na ka napatawag, complete na. So, for them, it's a righteousness stance na, okay, nakapito ka na,
complete na yun, okay na ako. Kahit hindi na kita patawarin sa mga susunod pa, nakakompleto na akong patawad sa'yo. So, righteous pa rin ako. Kasi nagawa ko yung pagpapatawad sa'yo ng 7. Parang ganon. Ano yung ibig sabihin ni Jesus? Hindi sa ganyang lente mo titignan. Hindi sa righteousness mo titignan na parang, okay, nakapito ka na, perfect na yung nagawa mo. Basta ka na lang hindi magpapatawad, no? Lens ng pag-ibig. Kaya ikwinento niya to eh. Kung hindi mo mapatawarin niya, na ganyan lang yung utang sa'yo, ikaw napakalaki ng utang mo, pinatawad kita, sabi ng king. Diba? Kaya siya yung nakulong. Ayaw naman tayo makulong ni Lord. Hindi naman ganun yung gagawin niya sa atin eh. Through the lens of love again. Ang binibigyang diin dito ni Jesus, once you have unforgiveness in your heart, nakakulong ka eh. Actually, kinukulong mo yung sarili mo dun sa unforgiveness. Kasi pag hindi ka marunong magpatawad, ayaw mong makita yung tao na galit ka. Diba? Kapag galit ka dun sa isang tao, ayaw mong makita. So, magkukulong ka sa isang lugar kung saan hindi mo siya makikita. So, nililimit mo yung sarili mo. Or, pupunta ako dun sa lugar na yun, sana hindi ko siya makita. Nakakulong nga eh. Nakakulong yung isip mo, nakakulong yung sarili mo. So, diba, parang limited. Hindi ka free. In a sense. So, you're trapped. Nakakulong ka. Kaya sabi niya, gusto mo makulong? E di wag ka magpatawad. Gusto mo maging free? Forgive. Patawad ka. So, Jesus wants us to be free and He actually freed us. Binigyan na tayong kalayaan sa kasalanan. Binigyan niya tayo ng kalayaan. No, hindi magkasala. Ibig sabihin, pinatawad na tayo sa mga kasalanan natin kaya we have freedom. Yeah. Free din tayo to forgive. Kasi mas magiging malaya yung pakiramdam mo kapag nagpatawad ka. Okay. Tapos yun nga eh. Imposible din na na mabayaran mo yung mga utang mo dun sa tao. Kasi nakakulong ka nga. Okay. Hindi ka din, parang imposible din na mabayadan mo yung, kasi di ba dito, ikukulong, sabi nung king, ikukulong kita hanggang mabayaran mo yung utang mo sa akin. Ano yung way niya to pay? Nakakulong siya. Wala. Diba? Ano yung way niya to pay? To forgive the other one. Kasi kung i-forgive niya yung isa na yun, tapos malaman ng hari na, okay, so pinatawad mo na yung may utang sa'yo, pinaalis mo na ng kulungan, siya patawarin. Kasi wala naman siyang way na magbayad eh. Yun nga. Paano siya magtatrabaho? Nakakulong siya. Tama. Diba? So, paano din tayo? Ganun lang din. Okay. So, talagang hindi mo siya pwedeng i-take ng ganun kaliteral, no? Talagang parang may story behind doon sa mga metaphors na ginagamit niya. No? Madami. Kailangan talagang aralin mong mabuti, tingnan sa iba't ibang angulo, iba't ibang lens. At saka actually, ibibigay niya sa'yo yung wisdom na yun. Habang nagpapakalalim ka at nanghihingi ka ng wisdom sa kanya. Bibigyan ka naman niya. Sinabi naman niya yun, pinramis niya yun. Okay. So, by learning these parables, una sa lahat, it's best na talagang we ask God and seek God, manghingi ng tulong sa Kanya na buksan yung mga mata natin para mas madali natin maunawaan itong mga parables na to. And ang purpose ng mga parables is that para yung mga lesson, morals, everything na tinuturo sa atin is for us to grow. Yes. Kasi part yun ng kingdom of God. Part din ng plano sa atin ng Diyos na maging fruitful tayo. Purpose natin talaga siya. Purpose talaga natin siya. No? Para hindi lang tayo yung makinabang dun sa mga katuruan na yun. Hindi lang tayo yung makalaya. Hindi lang tayo mapatawad. Hindi lang tayo yung mahalin. Pero para tayo rin magmahal. Ganun din. Magpatawad. Mas marami tayong matutulungan. At mas mapapalawak natin yung kingdom of God. Mas magiging maayos yung mga pamumuhay natin na laging ang sentro is yung pag-ibig. Lagi natin makikita yung bawat isa ng may pangunawa, ng mas malawak na pasensya, mas malawak na pagmamahal, basically. Love sa bawat isa. Tama? Amen. Thank
Thank you so much, guys, for joining us in another episode of Heaven on Earth podcast. We hope today's discussion has inspired and encouraged you to reflect on how God is unveiling His kingdom through His Son, Jesus. Yes, and we'd love to hear from you as fellow kingdom seekers, whether it's your thoughts on this episode or your personal journey and how to help each other grow. Feel free to connect with us. Share this podcast with your friends and family, and let's spread the message that heaven is closer than we think. At Heaven and Earth, we firmly believe that heaven is not just a distant future, but a present reality that we can experience right here, right now. Thanks again so much, guys. We'll see you next time.